Mga ka-farmers, magandang araw po sa ating lahat. Kumusta na kayo dyan? Kumusta rin ang inyong mga alagang hayop dyan sa bawat farm ninyo? Ang topic na ating tatalakayin ngayon or pag-uusapan ay tungkol po sa salitang stillbirth, mummified fetus at abortion na nangyayari sa isang baboy inahin. Aalamin din po natin kung ano ang posibleng dahilan nito, ano ang dapat nating gawin para ito ay maiwasang mangyari sa isang inahin. Magpapatuloy po tayo pagkatapos po ng intro. Bago tayo magpatuloy, disclaimer po muna, ang isasalaysay ko dito sa video na ito ay ayon po sa pagsaliksik mula sa mga eksperto. Isa po nating kahagresor ang nagtanong, si Kabayang Ronald Dinglasa. Tanong lang Kuya Dodong, ano ang dahilan kung bakit nawala ng buhay sa loob ang biik sa tiyan ng inahin? Kasi kababago lang nanganak ng aking inahin. Di kinastahan, inject lang. Ano ang dahilan, boss? Ayan, maraming salamat Sir Ronald Dinglasa sa iyong tanong na yan. Beginners, atin pong isaisip na ang ganitong klaseng problema sa inahin ay pwedeng mangyayari na yung AI man or artificial insemination at ang pagpapakasta mismo ng barako sa inahin, no? Ibig sabihin ko po, yung sinasabi sa mga eksperto, either AI man or artificial insemination ang pagpapakasta mismo ng barako doon sa ating inahin ay pwede pong mangyarihan or mangyari na itong stillbirth, mummified fetus at abortion pwedeng mangyari. Wala pong exemption dyan, no? Walang pinipili sa dalawa na yan sa sistema sa pagpapabulog sa inahin. Ang sabi ng expert or mga eksperto, ang salitang stillbirth, ito ay ang biik na hindi na humihinga sa araw ng panganganak ng kanyang inahin. Ang kanyang itsura ay sariwa pa. Ito ay madalas daw dumarami sa malalaking bilang ng mga biik na isinisilang. Yan ang ibig sabihin ng stillbirth, mga beginners dyan. Samantala, ang salitang mummified fetus naman, ito ay ang mga biik na nabulok sa loob ng matris ng baboy inahin sa pagitan ng 70 araw hanggang 100 araw ng kanyang pagbubuntis. Ang kulay ng mummified fetus ay maitim, bulok na ang itsura at kadalasan ay hindi na masyadong maaanyuan. Yan po ang ibig sabihin ng salitang mummified fetus, mga beginners. Ang salitang abortion naman o pagkalaglag, ito ay nangyayari sa kalagitnaan ng pagbubuntis ng baboy inahin. Kadalasan ay umiimpis ang tiyan at susundan ng paglabas ng mga likido sa puwerta ng baboy inahin. Ang posibleng dahilan sa mga problemang ito ay unang dahilan, sakit na dulot ng viruses, bakterya na maaaring dala-dala ng hangin. Pangalawang dahilan, mikrobyong tulad ng leptospirosis, parvovirus, brucellosis o mycotoxins na mula sa kapaligiran na maaaring nakahawa sa mga alagang baboy. Pangatlong dahilan, hindi maayos o kulang ang pangkalinisang sistema ng pag-aalaga ng baboy. Pang-apat na dahilan, impeksyon na nagmula sa barako, stress na nakapagdudulot ng aborasyon tulad ng ingay, wala sa oras na pagpapakain, kakulangan sa inuming tubig, sobrang mainit na panahon at iba pa. Paggagamot nito sa problemang ito, tanging ang bakuna lamang ang angkop dito para sa matagalang proteksyon. Dahil sa kondisyon na buntis na ang inahin, hindi nagre-rekomenda sa paggamit ng anumang antibiotiko o malakas na gamot. Yan po ang advice ng mga eksperto. Pag-iwas nito, sabi nila, panatilihin daw natin mga kahagresors na maayos, malinis at maaliwalas ang pag-aalaga ng buntis na baboy inahin. Magbakuna sa mga kinakailangang sakit upang mabigyan ng proteksyon laban sa mga problemang ito na
ating nabanggit dito sa vlog na ito. Sundin ang mga gabay sa tamang pagpapakain sa baboy. Ibig sabihin nito, mga ka-farmers, mga beginners dyan, sundin ang mga gabay. Yung mga feeding program in every brand ng feeds na ating ginagamit sa mga baboy, sundin daw po natin yan. Okay, sumunod, linisang mabuti ang baboy, inahin ng sabon mga 2 araw bago siya manganak. So yun mga ka-farmers, ang ibig sabihin ng stillbirth, mummified fetus at abortion o kaya pagkalaglag. Para po sa karagdagang kaalaman at alalay, huwag pong kalimutang makipag-connect sa ating brand technicians at veterinarian para sa iba pang concerns sa pagbababoy natin. Paalala ko lang po sa mga baguhan dyan, ang link ng feeding guide para sa fatteners at inahin ay nasa description, pati ang gabay kung paano gumawa ng basic na pig drinker, paano gamutin ang baboy na nag-scouring, tamang pagpapalit ng stage ng feeds, paano mag-transition from dry to wet feeding, at kung paano gamitin ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement para po sa ating mga baboy. Paki-check na lang po dyan sa description ang mga link. So yan po ay isa sa mga pwedeng makatulong sa inyong mga beginners. Shout out po muna kina kabayang Elisa Estrada watching from Saudi, Leonida Diana watching from Qatar, Analiza, Jilia Orhelia Chufilo, Chirilane L. Inuhada, Laarni Gazbar, Geraldine Maburang, Rose Ann Tumambing Batyaw, Nida Dalugdog Tiro, Tin Tronco, Alberto Jovi at kaninyong tanang viewers, shout out po kaninyo. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agrivet stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agrivet Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description, o pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Ako po si Dudong Villaran, ang patuloy pong nagpapasalamat sa inyong lahat viewers sa inyong pagtangkilik sa akin pong mga simple videos dito po sa aking channel. Kung ikaw po ay mahilig sa baboy show, mag-subscribe ka na po kung hindi ka pa nakapag-subscribe, and hit the bell ring for more upload. God bless po sa ating lahat mga ka-farmers, and peace out everyone.